Welcome back to my channel. Welcome back for another edition of Health Class. Ang topic na pag-uusapan natin today ay isa ding requested topic ng isa sa mga friends natin dito sa YouTube. Pobreng Laagan Channel. Please subscribe to her channel. I believe this is a requested topic because it is a common health condition. Sumasakit ba ang likuran nyo? Sumasakit din ba ang tiyan nyo? May lumalabas ba na parang bato na minsan maliliit at minsan din medyo malaki? And maybe may kakilala kayo na may ganitong sakit. We will be talking about gallstones. Paano ito nabubuo? Paano ito maiiwasan? At paano ito malulunasan? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya just keep on watching. My name is Ryan and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, alcohol and drugs, primary care, and alternative medicine. Ang gallstones, or in medical term, cholelithiasis, ay ang pagkakaroon ng pebble-like pieces, and usually itong mga pieces na ito ay para mga bato na sanhi ng pamumuo ng kolesterol at bilirubin. Ang kolesterol ay fat at ang bilirubin naman ay isang yellowish substance na nabuo after ma-breakdown ang mga old red blood cells. Ang bilirubin ay matatagpuan sa bile. Ano naman ang bile? Ang bile ay tumutulong para i-digest ang fat at i-release galing sa gallbladder papunta sa upper small intestine. Ang gallstones ay nabubuo sa loob ng gallbladder. Pag may gallstones, may potential ito na makabara sa mga bile ducts na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pananakit or pain. Ang pananakit or pain ay kadalasang nararamdaman sa upper right abdomen, back, or right shoulder. So, i-review lang natin ang anatomy ng gallstones at gallbladder para malaman nyo kung saan ito matatagpuan. Ito yung gallbladder, isang maliit na organ compared to stomach at liver. Ang gallbladder ay matatagpuan sa ibaba ng liver. At makikita nyo sa loob ng gallbladder ay gallstones. At ito yung bile duct na kung saan dumadaloy ang bile na nagdadala rin ng bilirubin. Ang sizes ng gallstones can vary. It can be a small size as a grain of a sand or as large as a golf ball. And like what I've mentioned earlier, na pain or pananakit ang early symptom ng gallstones. Pero it can also cause jaundice. Ang jaundice ay ang paninilaw ng balat at mga mata. Pwede rin itong makakos ng cholecystitis or inflammation ng gallbladder, which causes nausea and vomiting at right abdominal pain. Pwede rin itong magkakos ng pancreatitis or inflammation of the pancreas. Marami ang pwedeng magkaroon ng gallstones, pero ang mga may higher risk na magkakaroon nito ay ang mga babae. Bakit? Dahil sa kanilang sex hormone na estrogen. Ang hormone na estrogen ay pwede ring sanhi na tumaas ang cholesterol level sa katawan. Isa pang risk factor ay ang mga taong nagkakaedad na 40 years old and above. Mga taong overweight or obese. Mga buntis dahil sa imbalanced or higher levels of hormones. Pag mataas ang hormones, particularly ang estrogen, tumataas din ang cholesterol levels. Mga nagtitake ng contraceptive pills, also at risk of developing gallstones dahil sa parehong dahilan, nagiging imbalance ang hormones. At ang mga taong may diabetes. Maraming mga paraan or test para malaman kung may gallstones ba ang isang tao.
Although hindi ko na sila i-discuss in details, I would suggest for you to consult your doctor. Pwede ang blood tests. Ang blood tests can show signs of inflammation of the bile ducts, gallbladder, pancreas, at liver. Pero ang pinaka-common na test is abdominal ultrasound. Ito ay pwedeng i-request ng inyong mga doktor. Ang iba pang tests na pwedeng gawin ay CT scan, MRI, hepatobiliary immunodiacetic acid or HIDA, at endoscopy. Ang inyong doktor ang magde-decide kung ano ang nararapat na test na gawin. Kasi nagdidepende yan sa level ng gallstones ninyo. The main ways to treat gallstones are dietary changes and surgery. Pag sa diet, reduced your fatty food consumption at dairy products. Increase fruit and vegetables consumption at increase fluid intake. Magbawas ng timbang para sa mga taong medyo overweight or obese. Medicines are available to dissolve gallstones, but they are not effective and may cause some side effects, kaya hindi ito common. At syempre, meron tayong surgical options or operasyon. Ang pinaka-common na ginagawa is cholecystectomy. Ito ay ang removal of gallbladder or tinatanggal ang gallbladder. Ang most common type ng cholecystectomy operation is laparoscopic cholecystectomy. Sa operasyon na ito, ang surgeon ay gagawa ng maliliit na butas sa abdomen. Tapos mag-i-insert ng very small video camera at mga instrumento. Pagkatapos, tatanggalin na nila ang gallbladder. Pag natanggal na ang gallbladder, tatahiin nila ang mga butas na ito para maghilom. Ang mga gallstones ay na-remove dahil natanggal na ang gallbladder. Ito ay ang pinakamabisang lunas para sa gallstones kasi pag natanggal na ang gallbladder, there is no chance of the gallstones to come back kasi wala ng gallbladder. Pero syempre, ang operasyon or surgery is invasive. May maraming risks na dapat ninyong i-discuss sa inyong doktor. There you go everyone. Thank you for watching. I hope you've learned something from this video. Very basic and very brief information about gallstones. Panatilihin na healthy ang lifestyle. Kumain ng prutas at mga gulay. Uminom ng maraming tubig. Mag-exercise. At panatilihin na healthy ang weight. At kung nakakaranas kayo ng pananakit ng tiyan, likod, at right shoulder, kumonsulta agad sa inyong doktor. Baka gallstones na yan. Thank you for watching. I shall see you again on my next video. Stay safe and be healthy.